Impeachment. Impeachment. Impeach BBM. Impeach BBM. Yan ngayon po ang panawagan ko. Ngayon, nakumpirma ko na ang aking teorya mula pa ng simula pa lamang na walang iba ang may utak sa likod nito kundi si BBM ang may utak sa nakawan sa flood control. Pakinggan ang pag-amin, unang bahagi ng pag-amin ni Saldico na ibinigay ito sa GMA7. GMA7, nakikiusap ako, payagan niyo ko gumamit ng inyong video para sa bayan. Ngayon, naunawaan ko rin kung bakit. Wala, umpisa. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Naunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Kita mo, ang payat niya na ngayon, no? Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din
ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Grabe ha. Again, Ito lang aking masasabi. Hindi ako maniniwala na si Amina Pangandaman na aking ginagalang ay nagpagamit pala dito. Karangalan ka pa naman ng lahing Maranao. Bakit ganito yan? Secretary Amina Pangandaman. Bakit? Napagamit ka, kasama mo sila ni Adrian Bersamin na apo sa pamangkin, apo sa kapatid ni Lucas Bersamin. Ang tatay nito yung Vice Governor ng Abra sa ngayon. Grabe. Nung isang araw, pinalabas ko ang ghost project na 198 million na nangyari doon sa Santo Tomas, Batangas. Santo Tomas, Pangasinan. Na kung saan ay ghost project. Grabe. Ang may kontrata nun, yung manugang ni Lucas Bersamin. Nakakahiya ka, Lucas Bersamin, Chief Justice ka pa naman sa Supreme Court dati. Ang construction firm na ginamit ninyo ay Lux Golden Construction na nakipag-partner ko na sa Silver Wolves. Matindi kayo. Pakinggan natin si Saldico. I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Kita mo ha? Paano mo sasabi na hindi alam ni BBM? Ilalagay ba ni Secretary Mina Pangandaman doon kung hindi alam ni BBM? Ulitin natin, pakinggan natin ulit. Ulitin ko lang, i-rewind ko lang itong pag-aamin. Unang bahagi ng pag-aamin ni Saldico, pinadala po ito galing sa abroad. At dinownload ko lang ito galing sa GMA7. Kaya GMA7, huwag niyo kong awayin. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Okay? Nung umalis siya, talagang totoo pala pang medical check-up. Nakaplano siya babalik pagkatapos ng SONA ni BBM. Pakinggan natin kung anong sunod nangyari. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at Nung papauwi siya, tinawagan siya ni Speaker Romualdez. Sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Stay out of the country. You will be taken care of as instructed by the President. Ano yan? Di, mastermind kayo. Ikaw ginagamit ka na, tama ang theory ko na ikaw ginagamit ka na arkitekto. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina,
You can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. O yan ang abangan ng kalawang bahagi. Pero sa kakapakanan ng mga bago nanood, pwede ko bang ulitin ito, pakinggan niyo maigi. May nakatch ang attention ko sa sinasabi na brown envelope. Ano ba yung brown envelope? Tingnan nga natin. Dito banda sinabi. Talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. Anyway, bugod Jojo Cadiz, sino pang ibang binanggit? Ang dami. Dito banda yung yung brown envelope. Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni Martin and PBBM habang pauwi right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and Hilton Hotel after May 2022 election. PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Ano kaya mayroon sa brown leather bag? Na pinahabol ni BBM. Maiwan ang lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin,
and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds. Okay, so yan. Para sa kapakanan ng bagong pasok pa lamang. Uulitin natin sa pangatlong beses itong pag-aamin ni Saldico. Unang bahagi ng kanyang pag-aamin. Ito po ay hindi ako naniniwala na AI sapagkat dinownload ko lang ito sa GME 7. At ang unang may biktima ng AI ay GME 7. So ito, hindi ako niwala kasi unang-una may shadow. Marunong din naman ako gumawa ng mga AI eh. Eh kung walang shadow, ang hirap ang shadow ipantay mo sa galaw ng ulo ng tao. Kaya kang galaw ang tao, ang ulo niya, galaw din ang shadow. O, tingnan natin ulit. Para pakinggan natin, ang sarap pakinggan, parang musikang isang bagong-bagong hit na musika. Pakinggan natin ulit. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Bago ko ipagpatuloy, natatawa ako sa sagot mo, Domingo Gamois Jr. Ang brown bag ay may cocaine na laman. Kaya mawala na kayong lahat, wag lang yung brown bag. siguro nga. Okay, ulit. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya maiwan ang lahat, wag lang ang brown leather bag. Pauwi sila galing Singapore, May 22, pagkatapos ng eleksyon. naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo.
Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sec. Mina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec. Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Ayan so ladies and gentlemen, what shall we do? Having been confronted, na nakita na natin itong pag-aamin na ito, sa batas po ng ebidensya, ang pananalita o pag-aamin ng isang tao na kasama sa sindikato ay pinakamataas na uri ng ebidensya. Ang kalaban na lamang natin dito, siyempre sabihin na AI yan. Pero hindi po ako naniwala na AI yan. Ang GMA7 ang unang sasampalin nito kung AI man yan. Kasi dinownload ko lamang ito sa GMA7, itong aking ginawang presentasyon. So, nung makita na natin, ako po'y buo, 100% na naniniwala na totoong-totoo itong pag-aamin na ito. Nang sinabi ko kanina, basta mapatunayan ang kutsabahan, ang salita ng isa sa kasama sa kutsabahan ay pinakamalakas na ebidensya laban sa kasama sa kutsabahan. Ang tawag dyan, yan po ang batas o prinsipyo na tinatawag sa ebidensya na, ano tawag dyan? Ano yan? Res inter alios acta. Res inter alios acta. Diyan na nga yung papasok ang the act of one is the act of all. The crime of Saldico is the crime of BBM and the crime of Romualdez. So ngayon, naintindihan nyo na ba kung bakit hindi umuwi si Saldico? Tinawagan siya ni Romualdez, huwag kang umuwi. The President has well taken care of your concerns. Yan ang dahilan. Klarong-klaro na. So ngayon, naniniwala po ako na ang santol ay hindi maaring magbunga ng mangga. Kung ang tatay niya ay magnanakaw, ito rin ang anak magnanakaw. Mas marami patang ninakaw yung anak kaysa ama. Ganun po ang aking dito. Pasensya ka na, BBM. Every Filipino who has heard this confession will likewise do the same as I do now. Kaming mga Pilipino, umaasa lamang kami sa kagandahan ng pamahalaan para maayos ang aming buhay. Andyan yung mga magsasaka. Umiiyak po ngayon na magsasaka dahil sa bagyo ay 8 pesos na lamang ang presyo ng kanilang palay kasi napilitan sila na anihin sapagkat tinumba ng bagyo ang kanilang mga palay. Naalala mo ba noong January 2023? Nagpakamatay yung 5 magsasaka sa Pangasinan. Magsasaka na nagtatanim ng Bombay. Sapagkat hindi nila kayang bayaran ang milyon na inutang nila para ipuhunan sa pagtanim ng Bombay doon sa Pangasinan. January 2023, hindi pa malayo para makakalimutan. At hindi lang yan, marami pa sa ibang probinsya na nangyari din na nagbigti sa sarili ang mga magsasaka na nagtatanim ng Bombay kasi ang kanilang inutang
Dapat sana kikita sila kung mataas mga 40 pesos per kilo, ibinenta 8 pesos per kilo. Yan po ang dahilan kung bakit nanggaling yan po lahat sa korupsyon. Matindi. Kaya sana, ang mangyari sa ating mga magsasaka, palay man, o Bombay man, o anumang klaseng ibang pananim, ay magtatapang sana, magtatanim ang mga iyan kung sigurado ang kanilang kinabukasan. Paano natin masiguro ang kinabukasan ng mga magsasaka natin? Sa pamamagitan po ng pagsagawa ng crop insurance. Ang mga magsasaka ng Bombay, magtanim kayo. Pagtapos itanim, i-rehistro natin ang tanim niyo. Ilang hektarya ba yan? O, alright, kung babagyo man, bibigyan kayo ng katumbas na halaga ng pamahalaan na pera para hindi kayo malugi. Kung anong puhunan ninyo, ibalik ng pamahalaan saka sakali magkabagyo. Dapat sana ganon ang pinakapanimulang programa para pangsakahan. Ay, ako. Tapos nanakawin nyo lamang sa flood control. Kaya hindi kataka-taka pag sinabi ng iba, show me your friends and I'll tell you who you are. Kung ang friend mo si Saldico, sasabihin ko magnanakaw ka. Kung ang friend mo si Tambaluslo, sabihin ko na magnanakaw ka. Kung ang friend mo si BBM, sasabihin ko na magnanakaw ka. At kung ang executive secretary mo si Lucas Bersamin, magnanakaw din yan si Lucas Bersamin. Kaya pala, isang proyekto na aking hawak na pinadala sa akin, nagpapakita po na ang kontrata ay pirmado ng manugang ni Lucas Bersamin at hindi po nangyari ang proyekto ito. Ito po yung kontrata, kopya. Ipakita ko sa inyo. Pinadala sa akin galing Pangasinan. Ayan, yan ang kontrata. Ang pumirma dito, yung si Regional Director Ronel Tan na Mr. ni Helen Tan na gobernadora ng Quezon Province. Isa pang corrupt na gobernadora yan. O ito. Pag ako bumabanat po, hindi po ako bumabanat na walang ebidensya. O ito. Kontrata yan. Pinirmahan yan. Sino pumirma dito? Si Ronel M. Tan, CESO 3. Regional Director ng DPWH kasi malakihang kontrata sa region pinapirmahan. Sa Ilocos Region po ito. O, yung pumirma si Alvin Diego. At ang testigo si Jerry Hucar na siyang chief sa Construction Division sa Region 1, DPWH. At saka si Dexter Lumboy, Accountant 4 ng DPWH Region 1. At bakit hindi kayo nag-imbestiga sa Region 1? Ito yan, itong kontrata. Mamaya, tatalakayin ko ito. Hanggang dito lang muna tayo sa pag-aamin ni Saldico. Kaya, paki-share na lamang po at para malaman ng buong Pilipinas. Ay, nako. Paki-share lang po. Maraming salamat po.